Ito po si Brother Dave and gusto ko po kayong batiin ng Happy Lord's Day. Purihin ang pangalan ng ating Ama sa Langit, ng ating Diyos sa pagbibigay sa atin ng lakas, pagbibigay sa atin ng karunungan, pagbibigay sa atin ng wisdom kung paano tayo magiging wise habang tinataak natin yung mundong ito. Sabi nga, the Lord help me make good choices when I am tempted to sin. No? Pag tayo'y ando na sa bingit ng malapit na or ando na tayo sa point na ando na yung kasalanan mismo sa harap natin, paano tayo makakagawa ng magandang choices? Ito yung ating pag-aralan ngayong araw na ito. Ang mga pangyayari sa 2 Samuel chapter 11 and 12 ay naganap sa kasagsagan ng paghahari ni David bilang hari ng Israel. Sa panahong ito, pinagpala siya ng Panginoon ng sagana. Natalo niya ang maraming kaaway ng Israel. Pinag-isa ang kaharian at naging matagumpay na lider. Natanggap din niya ang mga dakilang pangako ng Diyos tungkol sa kanyang sambahayan at kaharian na ating matutunan sa 2 Samuel chapter 7. So yung ating pag-aralan ngayon is 2 Samuel chapter 11 to 12. By the way, ito pong lesson na ito ay ating kinuha sa Come Follow Me Philippines nitong June 22 hanggang 28. No, sa The Lord Can Help Me Make Good Choices When I Am Tempted to Sin. So pahimahimayin po natin para pagdating po sa Sunday sa klase, marami na po tayong input na pwedeng ibahagi sa klase. Marami na po tayong kaalaman na matutunan natin before ng ating klase. So dito pagpapatuloy po natin, sa panlabas na anyo, tila na sa pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay si David or si David. Siya ay makapangyarihan, iginagalang ng bayan, at may matibay na pananampalataya. Ngunit, ipinapakita ng kabanatang ito na kahit ang mabubuting tao ay maaaring matukso at magkamali kapag hindi sila maingat sa kanilang espiritual na buhay. Bilang tao, di ba? Nagkakamali tayo. Kaya isang nagtanong sa akin, if totoo yung Diyos, bakit siya tumatawag ng mga imperpektong tao para mamuno? Bakit hindi lang siya tumawag ng mga perpektong tao? No, para pamunuan yung mundo, para walang pagkakamali. No, para hindi na tayo maghirap. Ang sagot ko, even though sa abot ng aking kakayahan, ito yung sagot ko sa kanya. The reason why God choose imperfect individual para sabay-sabay tayong matuto sa isa't isa. Na masabi natin, kinaya niya nga, no? Ako din. Kasi paano natin mafulfill yung bilang tao if lahat wala ng kasalanan? Paano natin malalaman yung hirap and ang success? Paano natin maramdaman yung joy if hindi tayo nakakaramdam ng lungkot? Paano natin mararamdaman yung healing if hindi tayo nagkakasakit? Paano natin maramdaman na maganda pala dito sa itaas ng mga bundok kasi malamig kung hindi tayo nakakaramdam ng init ng panahon doon sa ibaba? Di po ba? Lahat ng bagay mayroong oposisyon enable us to learn. That is why God choose imperfect individual para tayo'y matuto din sa kanila. Kung makita natin yung Bible, nagsasalita siya ng katotohanan. Mga pagkakamali ng mga propeta, mga pagkakamali ng mga leaders. Bakit? Para tayo matuto sa kanila. Di ba? Nakikita natin yung buhay nila na kahit yung mga mabubuting tao, si David, no? Makita natin sa panahon natin, no? Kung gumawa ka ng siyam na magagandang bagay, talagang magaganda, tumulong ka sa kapwa mo, tumulong, naglingkod, no? Naging mabuti ka, nagbibigay ka, hindi ka maramot, di ba? Marunong ka magpatawad, maraming magandang bagay yung ginawa mo. Isang bagay lang ang hindi mo nagagawa. Lahat yun ng mga mabubuting nagawa mo, magiging walang silbi yun. Diba? Kasi yung tao, hindi naman nila lahat. Sa siyam na ginawa mong mabuti, gumawa ka ng isang pagkakamali. Lahat yun mabubura. Nasa tao kasi yun eh. Kaya dito pinapakita na maintindihan natin na they are human being and subject din sila sa temptation at challenges. Bakit sa buhay ko ba naging perpekto ako? Di po ba? Until now, I'm striving. No? Kahit na nagsastrive nga ako, mga kapatid, may pagkakataon pa rin. No? Na dahil sa laman
No, dahil sa pag-iisip, nagkakamali ako. Dahil sa pananalita, yung pag-aaway namin ng asawa ko, yung minsan nadadala ako sa pride, sa galit, may mga ganong senaryo kasi even though subject tayo sa temptation, dun papasok din yung pagbabago. Sa panahon ni David, gano'n, no? Mabubuting tao. Kaya napaganda ng lesson natin, mabuting tao si David. Pero nadadala din siya sa tukso. Kasi, hindi naman tayo bibigyan ng tukso na alam natin, na kakaya natin. Ako, kahit bigyan mo ako ng 10,000 beer, hindi ako iinom. Kasi hindi ako yang dun eh. Di ba, since bata pa lang ako hanggang lumaki, hindi talaga ako yang sa word wisdom. Pero may mga kainaan ako, na syempre hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, no, na alam ko yun yung dapat na bigyan kong tuon at yun yung dapat na napalakasin ko na hindi ako matempt doon. Di ba, kasi alam natin yung anong kainaan natin. May mga individual na yung kainaan nila is yung pera. Di po ba? May mga individual na yung kainaan nila is pagdating sa pride o sa galit, madali silang magalit. Pero sa ibang bagay, no, hindi sila nung parang malakas sila doon. So ang point dito, my dear brothers and sisters, na sa buhay natin, lahat tayo mga pagkakamali. Pag titingnan natin yung pagkakamali ng ibang tao, we're not giving them a chance. Tulad ng binibigay ng chance sa atin ng Panginoon na magbago tayo. Di po ba? So hopefully that makes sense, no? Yung lesson na to, na even though mga mabubuting tao, may mga mabubuting tao nagkakamali. Isa na ako doon. Isa na tayo doon, no? Nagsimula ang trahedya nang manatili si David sa Jerusalem habang ang kanyang hukbo ay nasa digmaan. Ano nangyari dito? Isang gabi, nakita niya si Bathsheba habang naliligo. Sa halip na umiwas at tinalikuran ng tukso, pinili niyang tingnan pa ito at kalaunan ay ipinatawag siya. Pinatawag niya si Bathsheba. Okay? Ano nangyari? Instead, na sumama si David sa digmaan, ay nanatili siya sa Jerusalem. Ibig sabihin, anong reason niya? Pero dahil nanatili siya, hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang hari. Isang gabi, siguro sa taas siya or whatever, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Kung makita natin siguro kung sa mga lalaki, ito po pasintabi, kung sa mga lalaki, halimbawa ako, no, lahat naming lalaki, siguro ito yung pinaka-alam ba ng posisyon na itong klaseng katawan ang ipapakita ko sa iyo para mabighani ka. Napakaganda. Pagdating sa katawan, kaakit-akit. Alam mo yun, yung parang masabi nating nasa kanya na yung lahat. No? And then siguro the way siya maligo, masaibang nakuha. No? Biglang tumibok yung puso ni David na parang iba yung tibok, parang adrenaline na tuwang-tuwa siya, na parang uminit yung katawan niya. No? Grabe ma-explain, no? 'Di ba? Kasi imaginein mo, mabuting tao ka eh. Pero nakita niya si Bathsheba na naliligo. 'Di ba? Yung pagkalalaki niya na hindi niya na control. Pero ito pa, sa mission namin may tinatawag kaming, habang naglalakad nga kami kanina ng kaibigan ko, nagkwentuhan kami about mission life. Pag tumingin ka sa babae ng once, normal kasi may mata tayo eh. Pag nakatingin ka once, pag hindi mo siya tinitingnan uli, dadaan yun sa isip mo eh. Later on, pag ikay liliko sa daan para hindi mo na siya masundan, magkakaroon ka ng iba na titingnan, sumawawala siya sa isip mo. Pero pag titingnan mo siya twice, ibig sabihin, if you look a woman, if missionary kami, no, mga elders, once, you're a missionary. Kasi hindi mo sadya. Pag you look that girl twice, or look at her twice, you're a man. Ibig sabihin nun, talagang lalaki ka. No? Hindi ka na missionary, lalaki ka na. Pero if you look that girl thrice, 3 times, ibig sabihin nun, ginusto mo nang tingnan. Nagpapadala ka na sa tukso. Andun ka na sa hook. Alam mo yung pong hook, yung parang bingwit, yung parang tagadon. Yun, parang malapit mo nang kainin yung pain. Pero hindi natin alam na pag kinain natin yung pain, andun din yung hook. Na kung saan mahuhook tayo. No? So ito yung nangyari sa kanya. Hindi siya umiwas kasi. Pinili niyang tingnan as in siguro opportunity, no? Uy, andito ako sa taas or whatever, na saan siya nakapwesto, tumitingin lang siya sa mga bituin, bigla yung nakita out of nowhere, no? Siguro anong tawag doon, yung parang bored siya, tapos parang opportunity.
Walang nakakita sa akin. 'Di ba? So instead na ay lalayo na ako. Hindi, tumingin pa siya. Talagang pinagmamasdan niya as in, 'di ba? 3D. Nang nangyari 'yun mga kapatid, ang nangyari, pinatawag niya pa si Bathsheba. Ibig sabihin, kinagat niya yung pain. Kinagat niya yung pain hanggang andun na yung hook sa bibig niya. 'Di ba? Kaya kapag nasa hook na ng bibig, pag hindi tayo talagang magpursige na makaalis, talagang mananatili tayo doon. At makukuha tayo. 'Di ba? Yun yung ibig sabihin ng hook. Kasi noon, hindi ko naintindihan. Ano ibig sabihin ng hook? Na-hook ka na. Pag sinabing na-hook ka na, hindi ko naintindihan ano ibig sabihin. Ano ibig sabihin ng na-hook ka na? Ibig sabihin pala noon, nataga ka na. Yung hook is taga. Kasi yung hook, ano yun in English? Ay yung sa Tagalog, ayun kung taga din tawag sa inyo, na-hook na. Kaya naintindihan ko na ngayon ibig sabihin. Kailangan natin magtanong, no? Ano ibig sabihin ng hook? Diba? So, nataga na siya, kahit anong gawin, pwede lang siyang makuha. Pinatawag niya ngayon si Bathsheba. Ito yung karugtong ng kwento. Ang isang maling desisyon ay humantong sa panibagong maling desisyon hanggang sa magkasala siya sa pangangalunya. Kasi binibigyan, parang I don't know, like hindi naman ganun ka taas, no? Yung pag-research ko dito. 'Di ba maraming concubines, ibig sabihin ng concubines, yung meron kang asawa, no? Tapos meron kang iba namang kinakasamang babae. Kung sa ating titingnan to, ano to parang tabu. Hindi ka tanggap-tanggap, ibig sabihin ng tabu. Hindi ka tanggap-tanggap sa siyudad natin. Imagine natin meron kang asawa na legal na isa, meron kang hundreds of concubines. Paano mo yun gagampanan sa isang buwan? So isang araw, isang buwan, meron kang 30. 3 months yun. So sobra. Search nga natin kung ilan ang concubine ni David, no? Ang Kong parang ano siya parang Kirida. Pero siya Kirida, legal siya kasi siya nasama, no? So, sorry, mayroon siyang si Solomon merong 700 na mabasa natin sa 1 Kings chapter 11 verse 3. Ito yung anak niya. Anak ni David si Solomon. Meron siyang 700 na asawa at 300 na concubines. In total, meron siyang 1,000 na kinakasama. Maliban sa 700 na asawa niya, 300 na concubines. Imagine natin yun. At mabubuti silang tao. Pero si David naman, meron siyang 10 concubine base. No? At I don't know kung ilan yung asawa niya. Siguro isa lang, 10 concubine. Pero mas grabing ginawa ni Solomon. So pag-usapan natin yung sa sunod na lesson. Pero si David, yung ano niya dito, yung concubine niya, meron siyang 10 concubine. Nang tumakas mula sa kanyang anak na si Absalom, nag-iwan siya ng 10 concubine upang mag-asikaso ng kanyang palasyo. No? Okay, so makita natin 10 concubine. So, dito nagsimula yung pagkakasala nila. No, gusto ko lang bigyan to. Dito nagkakasala. Kasi 10 mo yan, di ba? Para sa atin, parang hindi yung katatanggap-tanggap Pero, dito mo tayo magbigay tuon kay Bathsheba. No, pinatawag niya si Bathsheba at siguro, nag-premarital, ibig sabihin ng premarital. Yung premarital pala, ang tawag doon is yung pakikipagtalik bago yung kasal. Yung sa kanila naman, nagtatalik sila nung kahit walang basbas ng simbahan. Ayun. 'Di ba? So, gumawa siya ng mali doon. Nang mabuntis si Bathsheba, sinubukan ni David na itago ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng panlilinlang. Nang hindi gumana ang kanyang plano, ipinag-utos niya na ilagay si Uriah, ang asawa ni Bathsheba, sa pinaka mapanganib na bahagi ng labanan upang siya ay mapatay. So, nakakommit si David ngayon ng adultery. Nakikipagtalik siya sa may asawang tao. And at the same time, bilang hari, siya yung yung image ng masabi nating imahe, no? Pero nakagawa siya ng kasalanan. At hindi lang 'yon.
parang pinapapatay, hindi lang pinapatay, pinatay niya si Uriah. Pero hindi lang siya yung pumatay. Imagine natin, pinadala niya si Uriah sa pinaka delikadong labanan, no, ng war, at nilagay niya sa harapan. Syempre, ilang percent, no, na masabi nating mabubuhay yung tao. So namatay si Uriah, no, adultery and murder. Pagkatapos ng lahat ng ito, tila walang nakakaalam sa kanyang ginawa. Pero nakasulat, di ba? Ibig walang nakakaalam, pero naisulat. Para ano? Para guluhin na bakit pa kayo nagtitiwala sa mga taong yan? Bakit pa kayo magbabasa ng banal na kasulatan? Yun pala yung pinaniniwalaan niyo. Si David pala, isang adulterous person na isang hari na tinawag ng Diyos. At ganoon na din, mamamatay tao siya. But dito matutunan natin na yun ang ginawa nila, so wag natin gawing ulit. So natututo tayo dahil sa history na nangyayari sa noon, di ba? So yun pala yung magiging effect or consequence pag hindi natin nalalabanan yung tukso. In the first place, dapat pala tumingin tayo ng once. Pag nakita natin accidentally, di ba? Pag nagbukas yung pinto, nakikita ka babae na nakahubad tulad ni Joseph, no, sa Egypt. Tumakbo siya, no, nang gusto siyang, 'di ba, gawa ng hindi maganda ng asawa ng isang Ehipto na leader. Tumakbo siya. Ibig na nabilanggo siya, pero alam niya na gumawa siya ng tama, 'di ba? Ngunit nakikita ng Diyos ang lahat. Sa 2 Samuel chapter 12, isinugo ng Panginoon ang propetang si Nathan upang harapin si David tungkol sa kanyang kasalanan. Pinatawag si David ng Diyos pamamagitan ni Nathan para harapin ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng isang talinhaga tungkol sa isang mayamang lalaki na kumuha ng nag-iisang tupa ng isang mahirap na tao. Tulungan ni Nathan si David na makita ang kanyang sariling pagkakamali. Nang manawaan ni David ang kanyang nagawa, siya ay nagsisi at umamin sa kanyang kasalanan. Nakagandahan naman ni David ay humble siya to accept kung ano yung pagkakamali niya. Lahat tayo, mga kapatid, andito pa rin tayo sa mundo. Ibig sabihin nun, andito tayo sa mundo, no, prone tayo sa temptasyon. Oo, malakas ako ngayon, pero how long? Kaya sinasabi ko habang nag-walking kami kanina, sabi ko, we need to pray to our Heavenly Father always. Always pray tayo kasi malakas ngayong katawan natin, pero yung espiritu natin weak. Ibig sabihin ng malakas yung katawan ko, nagwo-walking ako, pero yung espiritu ko weak. May magkakataon na alam ng kalaban ano yung pinaka weakness ko, yung kahinaan ko. Kaya mahalaga po meron tayong kaibigan, mga tulad ni Jonathan na talagang totoong kaibigan, parang kapatid, sobrang mas mataas pa sa kapatid, no? Sa turingan nila ni David. No, maganda may ganun tayo. And then we always ask God for help na yung mga weaknesses natin, yung mga pagkakamali, tulungan tayo ng Diyos na patibayan tayo. Kasi being a human being, we are, sabi ko nga, di ba? Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. So maganda po na mayroon tayong pinanghuhugutan ng lakas, di ba? Tulad ni David, handa siyang magsisi at umamin ng kanyang mga kasalanan at magbago para po sa Israel. No? Para po na manumbalik sa kanya yung banal na espiritu. Grabe, ibig sabihin nun, lahat pala ng mga kasalanan na ganyan, kung aminin lang natin na magsisi tayo, magkakaroon tayo ng panibagong simula tulad ni David. So dito, himay-himay nga natin yung nangyari. Ang kasalanan ay madalas na nagsisimula sa maliit na desisyon. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 1. Ito yung maganda kasi hinihimay-himay pa natin masyado yung scriptures, enable us na may matutunan tayo. Dito basahin natin sa 2 Samuel chapter 11 verse 1. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. 'Di ba? Alam niya na kailangan siya doon, pero nanatili siya. Ang unang pagkakamali ni David ay tila maliit lamang. Sa panahong ang mga hari ay karaniwang nangunguna sa kanilang hukbo sa digmaan, nanatili siya sa palasyo. Parang unusual, Ibig sabihin nun, pag may gawain tayo sa simbahan at inuna natin yung ating sarili, doon magsisimula. Halimbawa sa akin, alam ko na may pagkakataon ako gumawa ng Come Follow Me lesson. Pero inuna kong maglagaw o mamasyal na marami naman akong time na pwedeng gawin yun.
'Di ba? Doon pala papasok yung mga temptations. Alam mo no na Sunday, magsisimba pero pinili mo magpunta sa mall. May mga ganun no, at doon papasok. 'Di ba kung sa mga missionaries pa, alam nila na proselyting time or working time 'yan. Pero ginawa nila na masyal sila. Yung intention nila hindi naman masama kasi gusto nila mag-relax, pero yun yung panahon sana na makapag-work sila instead na sumama sa yung banal na espiritu. Di natin alam, no? Yung mga temptasyon doon papasok kasi nag-disobey na sila. Di po ba? So ito yung unang pagkakamali niya ni David, na nanatili siya sa Jerusalem na obviously sana doon siya kasama ng mga hukbo niya para ipagtanggol yung Jerusalem sa digmaan. Hindi agad nagsimula ang kanyang malaking kasalanan sa pananangalo niya. Nagsimula ito sa pagiging kampante at paglayo sa kanya tungkulin. Pag tayo kasi feeling natin na hindi na ako matitempt. Yung parang we want to, tawag doon, hinahamon natin na, hindi na ako matitempt, no? Malakas ako. Kaya ko to. Hindi natin alam na doon papasok. No? Huwag tayong maging kampante na kala natin, okay lang. Maraming spiritual na pagbagsak ang nagsimula sa maliit na kompromiso. Pagpababaya sa panalangin, hindi pagbabasa ng banal na kasulatan, pagiging kampante sa pananampalataya, no? Paglapit sa mga sitwasyong maaaring magdala ng tukso. Mahalagang manatiling spiritual na alerto araw-araw. May pagkakataon din kasi na yung parang you feel, no? Sabihin na natin, parang sinasakal ka na. Yuan parang gusto mo lang, parang na-miss mo or minsan gusto mo munang mag-stop, teka lang, napagod tayo. Pero don't settle. Diba sa journey natin, kung papakyat tayo ng bundok, may pagkakataon pagod tayo. Just stop. Pero wag kang parang stop muna, okay. Just rest. Pahinga muna. Wag kang huminto. Pahinga kasi the more kang hihinto, magiging yung paa mo, parang ayaw mo nang umakyat, diba? Pero pag minga ka lang ng ilang mga minutes, lakad na naman. Tapos pahinga, lakad na naman. Rest but don't stop. Yun pala. Ang ginawa ni David ay hindi siya nagpahinga. 'Di ba? Nag-stop siya, huminto siya. Kaya doon siya natukso. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 2, sinabi, "At nakita ng hari ang isang babaeng napakaganda." 'Di ba? Sino nakita niya? Hindi kasalanan ng unang makita si Bathsheba. Ang problema ay nang piliin ni David na manatili at pagtuunan ng pansin ang tukso. Once na yung tukso kasi, pagbibigyan mo ng time, doon ka na matutukso. Yung parang nagkakaroon ka na ng curiosity. Ano kaya kung gagawin ko to? Ano kaya magigain ko yung desire ng puso ko, 'di ba? Halimbawa, basta hindi na ako mag-example, no, kasi parang general na lang, no. Pag bigyan natin ng tuon yung isang bagay na yan, manatili tayo niyan at sabihin natin sa puso natin, ano kaya pag magstay ako dito? Kasi I felt something, yung parang excited ka. Pag ginawa natin yun, mga kapatid, doon magsisimula yung problema. Doon natin makikita na iba na yung pagiging result nito. Kasi may pagkakataon tayo na umiwas, ngunit hindi natin ginawa, no? May pagkakataon si David na umiwas pero hindi niya ginawa. Dahil ang aral dito, ang pinakamadaling panahon upang talunin ang tukso ay bago pa ito lumaki. No, bago pa magsimula, kailangan nating i-stop. Kasi yung tukso, hindi naman tayo masasaktan yan kung the first place na huminto na tayo. Tulad nga ng isang sinulid sa kamay, sa daliri, di ba? Unang sinulid, pangalawa na ikot sa iyong daliri, pwede mo pang matanggal. Pero habang tumatagal, doon mo marirealize na namumula na yung yung daliri mo dahil sa dami na ng sinulid. Ganun din, no, sa atin. No, pag nakita mo ng trap yun, wag na. Kaso tayo, mayroon tayong tendency na being human, na curious tayo. Sabi nga nila, curiosity kills the cat daw. Nakapatay na, mamamatay ang isang pusa dahil sa curiosity niya. No, tayo pa, tao, no, bilang tao, curious tayo. Ano kayang pakiramdam pag ginawa ko yan? Diba? Ano kayang pakiramdam pag in-intake ko yan? No? Nagkakaroon tayo ng thrill.
Pero hindi natin iniisip yung consequence. Minsan, dahil sa adrenaline, bahala na. Minsanan lang naman to. Wala naman nakakakita. No? Pagsisiyan ko na lang to after nito. Diba? Mga ganun. Pero hindi natin alam, pag na-hook na tayo o nabingwit na tayo, nataga na tayo sa bibig, ibig sabihin nun na ano na tayo, na doon na tayo sa kadena na pabalibutan ng katawan natin. Mahirapan na tayong makalabas. Minsan, ang pagkakataon na tayo mismo ayaw na nating makalabas. O, di ba? Lesson learned. Minsan, kahit na hindi na tayo tinutukso, naging parte na siya ng buhay natin. Naging kampante na tayo. At minsan, tayo na mismo ang ayaw lumabas sa kanyang sitwasyon. Tama ba o hindi? Di ba? So, napakaganda na ma-realize natin yung pagsisisi, isa sa mga blessing na binigay ng Diyos sa atin. Enable us to learn, enable us na magbago. Kasi ang pinakadakilang panahon upang talunin ang tukso ay bago pa ito lumaki. No, kapag agad tayong lumalayo sa tukso, mas madali itong mapaglabanan kaysa sa kapag pinapayagan natin itong manatili sa ating isip at puso. Di po ba? If hayaan natin yung tukso na manatili sa ating puso at isipan, yun yung pinakamahirap. Kasi doon yung panahon na yun na tayo na mismo, yung tao na mismo, yung ayaw umalis doon. Minsan natutukso tayo dahil sa galit. Nagalit tayo sa sitwasyon, pamilya natin. Gusto nating magigante, gusto nating mag-divert, no, para malimutan yung problema na yon, gumawa tayo ng kasalanan. Kasi madali lang eh. Enable na para doon yung pagtuunan natin. Na parang, sige, dahil ginawa nyo sa akin to, gagawin ko to. Pero minsan, kahit matagal na panahon, umabot na ng 10 years, hindi na yon dahil sa problema sa pamilya. Hindi na yon dahil nasaktan ka. Dahil ginusto mo na. Diba? Hindi na yung rason yun na dahil nasaktan ka ng ibang tao kaya ginagawa mo yun. Dahil ginusto mo na. Ginagawa na lang rason yung mga pangyayari sa buhay para ma-excuse yung sarili. But ang totoo, hindi mo na ginagawa yun dahil hindi mo gusto. Ginagawa mo na yun dahil gusto mo na. Ginagawa na ng tao na rason yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay niya. Di po ba? Yun yung malungkot. At ang gandahan lang, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan ng pagsisisi. Dahil pagsisising yun, nagkaroon tayo ng pag-asa. Paano tayo umunlad? Paano tayo magbagong muli? No? Tahakin yung daan na nihanda ng Diyos sa atin. Itong daan na to, daan ng pagsisisi, panibagong buhay at panibagong simula. Yun yung kagandahan sa Gospel of Jesus Christ. Mayroong pag-asa, mayroong hope. It's normal to feel guilt. Kasi enable na magkakaroon ka ng panibagong pagkakataon is makaramdam ka ng guilt, makaramdam ka ng sakit, makaramdam ka ng hapdi para hindi mo na magawa uli yun. Kasi pag hindi mo naramdaman yun, parang nag-aaral ka lang, parang wala lang. No, there's no worth. So yung pagkakataon uli na pwede mong gawin. Pero pag nasaktan ka, na feel mo na may remorse, nagkakaroon ka ng paghihiwalay sa kasalanan patungo sa pagbabago, mga kapatid. No? Ang isang kasalanan ay madalas sumahantong sa iba pang kasalanan. Pagkatapos ng panganganunya, sinubukan ni David na itago ang kanyang ginawa. Nang hindi gumawa ang kanyang plano, nagsinungaling siya, nanlinlang siya, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan, naging dahilan siya ng pagkamatay ni Uriah. Grabe no yung force of power, 'di ba? Pag may kapangyarihan yung tao, makita natin in real life. Isang mahirap, nagnakaw ng 500, 1,000, cellphone dahil sa gutom. Minsan masama kasi dahil sa drugs, palagay natin. Talagang kinakastigo, binubugbog, minsan pinapatay. Pero yung mga mayaya, modesty aside, hindi naman nilalahat natin. Nagnakaw ng milyong-milyon. Pero hindi nabilanggo. Nabilanggo ang ganda ng bilangguan. Yung parang naka-aircon pa.
Pero yung mga bigado, yung mahihirap, talagang sinasaksak. Talagang, no, bilangguan ng mga masasamang kawawa. Nang makita natin, di ba? Yung influence kasi si David yung ginawa niyang murder at adultery. Dahil sa kapangyarihan niya, sa comfort zone pa rin siya. Pero pag mahirap yun, bitay na agad. Babatuhin ng bato hanggang mamatay, di ba? Ganun. Hindi lang nangyayari sa panahon natin. Nangyayari even before pa. Yung mayroong nga pinikulang napanood ko noon na parang hindi maganda, no? Marami na siyang ni-rape ng mga babae. Pero siya, makapangyarihang kasi noon uso noon Kasi halos lahat mahihirap lang. Kakaunti lang yung mayayaman sa Pilipinas, no? Tapos kapag makapangyarihan ka, hindi paglilingkod sa kapwa, kundi yung kapwa mo naglilingkod sa'yo kasi kulang tayo ng karunungan noon Diba? Makita natin yung kapangyarihan, paano nila minamanipulate yung tao. Ganun din kay David, no? Paano niya ginawa na patayin pagkamatay ni Uriah dahil sa ginawa niya, enable. Ibig sabihin nun, siya yung rason bakit namatay si Uriah. Ito yung husband ni Bathsheba, no? Pagsisinungaling, pagnininlang, makaka-relate tayo kasi tayo din. Hindi tayo exempted dito, no? Bihirang manatiling mag-isa ang kasalanan. Kapag hindi ito agad pinagsisihan, madalas itong magdudulot ng mga mas maraming problema at mas malalim na sugat. 'Di ba? Walang naitago sa Diyos. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 27. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay hindi nakalugod sa Panginoon. Maaring nalinlang ni David ang mga tao sa paligid niya, naitago niya, ngunit hindi niya nalinlang ang Diyos. No, sa ating panahon, maaring may mga bagay na alam lamang natin at ng Diyos. I have point dito, no? Ang nakakaalam lang ng ginawa natin is tayo lang at ang Diyos. Maybe nalinlang natin yung mga mahal natin sa buhay, nalinlang natin yung mga tao sa palibot natin, pero hindi yung Diyos. Alam natin na may pagkakamali tayo. At andun pa rin sa atin, no? Minsan andun sa puso natin yung ganun. Ngunit ipinapaalala ng talatang ito na nakikita ng Panginoon ang ating mga iniisip, yung desire mismo natin. Hindi pa natin ginagawa mismo na na-commit natin, no? Pero alam na ng Diyos yung desire natin. Kasi iniisip natin May plano tayong gawin na ganyan. Hangarin at ginagawa. Hindi ito para tayo ay matakot, kundi upang maalala natin na mahalaga ang integridad kahit walang nakakakita. Yung totoong obedience is kahit walang nakakakita sa'yo, walang nakakita sa atin, still we are true to our covenants to our Heavenly Father. Diba? Yun yung magandang bagay na matutunan natin sa buhay. Na kahit walang nakakakita sa atin, still faithful tayo. Handa tayong sumunod. No? Sa 2 Samuel chapter 12 verse 1, at sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Sa halip na agad na parusahan si David, nagsugo muna ang Diyos ng propeta upang tulungan siyang magsisi. Masabi natin, napakabait ng Diyos sa atin. Instead na sana pinarusahan niya na lang si David, hindi. Binigyan niya ng pagkakataon sa pamamagitan ni Nathan. Pinadala ng Diyos si Nathan kay David para pagpayuhan si Nathan. No? Ipinapakita nito na dakilang awa, ang grasya at ang awa ng Diyos sa atin. Maraming paraan kung paano tayo binabalaan ng Panginoon. Hindi naman sa pamamagitan lang ng mga propeta. Ang Espiritu Santo, mga banal na kasulatan, propeta, at mga leader, mga magulang natin, at ating budhi, ating guilt, nagpapaalala sa atin. Mga babalang ito ay patunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 5 to 7, nagalit si David sa kwento ni Nathan tungkol sa mayamang lalaki na kumuha ng tupa ng mahirap. Pagkatapos sinabi ni Nathan, ikaw ang lalaking iyon. No? Nagalit siya kasi na-feel niya na unlawful yun, na kukunin ng ibang tao yung tupa, yung nagmamay-ari sa tupa. Kung sa akin nagawa yun, magagalit ako. At sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yung lalaki yung nag-agaw ng ibang tupa. At doon, mabilis nating makikita ang pagkakamali ng iba. Diba? Ito yung mali nila. Parang ang linis-linis natin. Kaya,
who we are. Who am I to judge other people if I walk imperfectly na ako mismo? No? May mga kahinaan, sobra pa siguro sa ginawa ng taong yan. No, kailangan natin ng pagpakumbaba upang tanggapin ang pagpapatuwid ng Diyos sa atin. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 13 sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Hindi nagdahilan si David. Hindi niya sinisisi si Bathsheba. Hindi niya sinisi ang sitwasyon, di ba? Hindi niya, inamin niya ang kasalanan. Kasi sometimes sinisisi natin na ay nakagawa ako ng kasalanan dahil na-offend ako sa asawa ko, na-offend ako sa mga membro, na-offend ako sa leader, gumawa ako ng kasalanan. No? Hindi niya sinisisi yung tao ay dahil sa kanya, tinempt ako ng taong ito eh. Tinempt ako ng kaibigan ko na uminom, tinempt ako ng babae na kaya nahulog ako sa kanya. Hindi. Simple lang ginawa ni David pero matapang. Inamin niya na nagkamali siya. Ako'y nagkasala laban sa Panginoon na mababasa natin sa 2 Samuel chapter 12 verse 13. Dito makikita natin yung pag-amin ni David sa kanyang kasalanan. Ang unang hakbang ng tunay na pagsisisi ay ang tapat na pag-amin sa ating pagkakamali. Di ba? Kapag tayo ay nagpakumbaba at lumapit kay Kristo, may pag-asa para sa pagbabago. Mga kapatid, marami pong salamat sa pagsama sa araw na ito. Ang isang maling tingin na hindi iniiwasan ay maaaring humantong sa mga desisyong magdudulot ng matinding pagsisisi. Ngunit ang pagsunod kay Kristo sa simula pa lamang ay makapagliligtas sa atin mula sa maraming kalungkutan. Kasi hindi naman yun na lahat ng mga temptasyon may mga kalungkutan talagang, 'di ba? Nakarugtong yun. Masasaktan yung ating pamilya. Makagawa tayo ng bagay na hindi natin gusto. Maraming mga individual na nakakapatay sila dahil sa bisyo. Maraming pamilya nasisira dahil sa maling relasyon. Diba? Naiwan yung pamilya, sasama doon sa kahit mga matataas na leader pa. Hindi tayo exempted dito. Lahat tayo. No? Kaya napakahalaga po na tayo ay manalangin, no? Tayo magbigay ng tulong, mag-ask, no? Humingi ng tulong sa Diyos. Ito'y mayroong babala sa atin. Yung parang binibigyan tayo ng Diyos ng warnings, enable us to learn, no, sa mga mistakes sa mga unang tao, no, ng mga hari nung una, si David, para malaman natin kung paano tayo makakatugon at paano natin gagampanan, no, na maging tapat sa Diyos. I know, my dear brothers and sisters, na napakahalaga po. As I always said, hindi ko kaya kung ako lang. Kasi yung mundo ay puno ng temptasyon, lalo na sa panahon natin. Kaya napakahalaga, meron tayong tapat na kaibigan, meron tayong Diyos, ang pag-uunawa ng ating pamilya. Meron tayong hope sa magandang hinaharap. Hope at meron tayong pusong handang magsisi, handang magpakumbaba at tanggapin yung mga pagkakamali natin, handang magbago. And I know that ang pagmamahal ng Diyos ay parating nakaantabay para sa atin. And all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.